So ngayon mga bossing, sige, wag na si Rodante Marcoleta para medyo hinay na lang po tayo, mga kababayan. Doon na lang po tayo kay Manong Chavit Singson, mga bossing. May sinasabi si Manong Chavit dito, ha? Sabi ni Manong Chavit dito, kung mananalo akong Vice President ni Sara, putang ina. Nangangarap din pala si Manong Chavit maging vice-presidente. Ulit, totoo ba to? Sinabi ni Chavit to? Ano ba nagbalita dito? Unofficial TikTok vibes. Baka mamaya lang to, ha? Baka hindi totoo to, ha? Anyway, kung totoo man, sige, patulan natin. Puta guys, meron din palang pagnanasa to na maging vice-presidente si Chavit Singson. Boss, atupagin mo muna yung mga ikinaso sa iyo o yung mga ikakaso sa iyo nung mga kababayan mo. Na kesyo daw ikaw ang nangunguna doon sa mga black sand mining diyan sa lugar ninyo. O, di ba? Asikasuhin mo muna yung mga conflict of interest, boss. No? Bago sabihin mo yung pagtakbo sa pagka-vice-presidente. Hindi nga ho. Totoo ba nasabi ni Chavit Singson to? Paano na si Robin Padilla? Sabi dito, mga kababayan, hindi natin sigurado kung sinabi talaga ni Chavit Singson to, pero may pinangalan yung isang website o yung isang page, unofficial TikTok vibes, Chavit Singson, kung mananalo akong Vice President ni Sara, lahat ng magnanakaw ipapakulong ko. Kasama na si Bongbong Marcos. Diyos ko naman. Manong Chavit, matetegi ka na lang. Malapit ka na. Kung ano-ano pang imahinasyon ang pinag-iisip mo dyan. No? Paano maniniwala? Sige nga, Aber. Paano maniniwala ang mga Pilipino sa iyo na magnanakaw si Pangulong Bongbong Marcos? Na siya yung promotor ng mga pagnanakaw diyan sa mga flood control na. Paliwanag mo nga, boss. No? Parang ang hirap isipin Nasasabihin nila si Bongbong Marcos ay papakulong ko kasi promotor ng pagnanakaw. Na nakikita natin na si Pangulong Bongbong Marcos ang nangunguna mga bossing, dito sa paglalatag ng mga korap at mga nagpapahuli sa mga korap. Sa mga may nag-insert ng mga kabulastugan, mga gumawa ng mga ghost project. Di ba? Sige nga, paano mo ipapakulong ngayon? Ano sabi dito? Tingnan natin. Chavit, ikukulong ko ang mga magnanakaw sa flood control. Kahit sino pa. Parang si Bongbong Marcos yan na ating presidente ngayon Walang sinisino. Kakampi man dati, ka-unity man dati. Kapatid. Walang sinisino. Kahit Chavit Singson ka pa. Di ba? Ito pong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, malalaking tao po yung mga iniimbestigahan. Na simula bata pa lang tayo, mga kababayan, naririnig na natin, kakanain mo si Chavit, yari ka dyan. May kalalagyan ka dyan. No? Iimbestigahan mo si Atong Ang, lagot ka dyan. May kalalagyan ka dyan. Tebes, Kibuloy. Sama na natin si dating Pangulong Duterte. Malalaki mga bigatin Parang ang hirap banggain mga kababayan. Di ba? Pero yung dati pa lang bata pa lang tayo, naririnig-rinig na natin na may mga kalokohan yung iba sa kanila Di ba? Pero ang bumangga, kumbaga, ang alam natin, ang bumangga sa kanila, giba. Pero eto, presidente natin. Sila yung mga iniimbestigahan. Sila yung mga pinapahagila po. Di ba? Ngayon, hindi ko maisip kung talagang sasabihin pa ng mga DDS na kesyo weak president ang ating Pangulo. Mahirap na yan, mga kababayan, nasabihin nila yan. Bakit? Kasi tignan mo, yung mga malalaking tao, yun talaga yung mga pinapahagilap. Sabi dito,
ikukulong ko ang mga magnanakaw sa flood control kahit sino pa. Nagpahayag si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na kung sakaling mahalal siya bilang vice-presidente daw ho at maging katandem ni Sara Duterte, pananagutin umano niya ang lahat ng sangkot sa anomalya sa flood control project. Ayon kay Singson, dapat umanong mapanagot ang sino mang nagnakaw ng pondo ng bayan. Aba, feeling superhero ngayon no? At maibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Dagdag pa niya, kahit sino pa ang masangkot ay dapat umanong harapin ang batas, kabilang anya si Pangulong Bongbong Marcos kung may mapapatunayan daw po na pananagutan. Para kay Singson, mahalaga magsilbing halimbawa sa pagpapatupad ng hustisya upang hindi tularan ng mga susunod na lider ang katiwalian. Manong Chavit, alam namin kung bakit ka nagkakaganyan. Alam namin na yung mga conflict of interest, yung mga black sand mining, yun ang kinakaharap mo ngayon. Kaya ngayon, dahil visit ka, kaya ang sigaw mo, matanggal sa pamumuno si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil naniniwala ka na itong gobyerno na to ay tapat. Di ba? Sabi ni Ma'am Remy Nopiel, bigyan mo Chavit ng sample, mag-volunteer ka na pumasok sa kulungan kung totoo ang sinasabi mo. Totoo, ano ho? Totoo. Ngayon, ito, meron lang akong babasahing balita ho sa inyo mga kababayan. Ito po ay pagbibigay ng tribute o pay tribute kay Joe De Venecia po na dating House Speaker, mga boss chief sir. Sabi dito, former speakers, no? Sila dating Speaker Martin Romualdez, nagbigay po ng tribute, no? Para kay dating House Speaker Joe De Venecia. Ano sabi dito sa balita na ito? Manila, a number of former House Speaker and member of Congress took part in the memorial service for Jose De Venecia Jr. Monday, De Venecia were brought into the plenary hall by several uniformed personnel on Monday morning, giving Solon the opportunity to pay their respect to one of the country's longest-serving House Speaker. Ayan po. House Speaker Faustino Bojidi delivered a eulogy saying De Venecia ensured the House was an anchor and remained steady when the country needed. Sa kanyang panahon, ang House of Representatives ay naging daan ng malalaking pagbabago, economic reform, major infrastructure policy. Ang mga initiative advanced under his leadership continue to shape the nation's trajectory. Tito Joe, sir.